Article 3 Bill of Rights, Section 1. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied the equal protection of the laws. So, sa Section 1, ito yung karapatan natin na mabuhay, gumawa kung ano ang gusto nating gawin, at magangkin ng mga ari-arian. So, sa the right to life, karapatan natin na mabuhay dito sa mundo at walang sinumang pwedeng pumatay o kumitil sa ating buhay o walang sinumang pwedeng bumugbog sa atin. Then, the right to liberty. Meron tayong karapatan na gawin kung ano ang gusto nating gawin. Pero ang karapatan na ito ay may limitasyon lamang. Like for example, ang iyong ginagawa ay nakakasakit ka ng ibang tao or naapektuhan yung buhay ng ibang tao. So, yan ay yan ang exemption. Hindi na dapat yan ginagawa. Then, the right to property. So, meron tayong karapatan na mag-angkin ng ari-arian at walang sinumang pwedeng kumuha or angkinin ang ating ari-arian without the due process of law. Then, Section 2. The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects against unreasonable searches and seizures of whatever nature and for any purpose shall be inviolable, and no search warrant or warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge after examination under oath or affirmation of the complainant and witnesses he may produce, and particularly describing the place to be searched and the person or things to be seized. So, sa Section 2, ito yung karapatan natin na magkaroon ng kapanatagan sa sarili, sa pamamahay o sa papilis. So, like for example, kanang dakpunta sa mga pulis. So, karapatan natin na maghanap ng warrant of arrest. Dahil hindi nila tayo pwedeng hulihin without the warrant of arrest. Except kung kanang nahuli na jud ka sa akto nga nagbuhat ka og krimen or ninglabag ka sa batas. Then another example is kanang mag-read ng atong balay or i-search ang atong balay. So meron tayong karapatan na maghanap ng search of warrant. Then kanapong sa checkpoint. So kanang kapkapan ta sa pulis. So pwede na to sila ingnon nga dili ta magpakapkap, kita ray mo kapkap sa atong lawas, kita ray magpakita. So pwede na ingana, except kung sa pag nasa lay nakitaan nga sa imong U-box baka sa imong motor nga pusil, so pwede na kanila dakpon dito. Section 3. 1. The privacy of communication and correspondence shall be inviolable except upon lawful order of the court, or when public safety or order requires otherwise as prescribed by law. Any evidence obtained in violation of this or the preceding section shall be inadmissible for any purpose in any proceeding. So, sa akong nasabtan sa Section 3, ito yung karapatan natin na maglihim sa anumang mga bagay. So, dili ta pwede pugson sa mga pulis nga kuan og impormasyon kung dili na to gusto or pangkunon sa unsa man nga mga sala nga sa pinugos nga pamaagi. So, for example, kanang sa mga nakita nako sa salida kanang kulatahon ka sa mga pulis or unsaon ka kadra para lang moangkon ka na nga mga sala or mahimo kang testigo or mo istorya ka og nga makakuha sila og impormasyon. So
dili siya dapat nga natay karapatan nga hindi magsalita. Section 4. No law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the praise of the right to the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. So, sa Article 4, ito yung karapatan natin na magsalita or sabihin kung ano ang gusto nating sabihin or kung ano ang nasa ating kalooban. Pero, sa section na ito ay may limitasyon lamang. So, like for example, ang iyong mga sinasalita ay nakakasakit or nakakasira sa buhay ng ibang tao. Pwede kang kasuhan sa pamamagitan yan. So, like for example, kanang manlibak ka sa katawo or butang-butangan nimo siya og mga istorya, so kana siya dili na po na siya pwede bisan natay freedom of speech, kana siya di na siya pwede kay pwede ta makasuhan ana og libel. Section 5. No law shall be made respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof, the free exercise and enjoyment of religious profession and worship, without discrimination or preference, shall forever be allowed. No religious taste shall be required for the exercise of civil or political rights. So, sa Section 5, ito yung karapatan ng sa mga relihiyon. So, walang sino mang pwedeng humadlang or makialam kung sa iba't ibang mga relihiyon kung ano ang kanilang mga ginagawa. So walang sino mang pwedeng makialam dyan. Section 6. The liberty of abode and of changing the same within the limits prescribed by law shall not be impaired except upon the lawful order of the court. Neither shall the right to travel be impaired except in the interest of national security, public safety, or public health as may be provided by law. So, sa section na ito, this is the right to travel, or meron tayong karapatan na pumunta sa iba't ibang lugar or tumira sa iba't ibang lugar. Pero ang section na ito ay may limitasyon lamang. So, like for example, sa ating ngayon, merong pandemya. So, although meron tayong karapatan na pumunta sa iba't ibang lugar, pero sa panahon ngayon, nabawalan ang mga tao na pumunta sa iba't ibang lugar kasi nga may pandemya. So, that is the exemption. Or like for example, ikaw ay isang wanted person. So, hindi ka pwedeng bumiyahe sa or pumunta sa iba't ibang lugar kasi ikaw ay pwede nilang dakpin. Section 7. The right of the people to information on matters of public concern shall be recognized. Access to official records and to documents and papers pertaining to official acts, transactions, or decisions, as well as to government research data used as basis for policy development, shall be afforded the citizen subject to such limitations as may be provided by law. Sa Article 7, ito yung karapatan natin na malaman or magtanong tungkol sa publiko. Like for example, sa munisipyo. So, pwede ta makaadto sa munisipyo, mangutana to dito kung pila nay pundo sa atong munisipalidad, or like for example sa atong barangay. So, sa atong barangay, namin ginay ka ng gitawag og
assembly. So pwede ta makapangutana kung pila nay kwarta or ira sa atong barangay. Then sa right na ito, meron din itong limitasyon. So like for example, kanang madto ka sa munisipyo din, ang imong gipangutana is about na sa personal information, kanang makuha kag kanang impormasyon tungkol ana nga tao. So kana siya, labag na puno siya sa batas, so dili na siya pwede. So section 8, the right of the people including those employed in the public and private sectors to form unions, associations, or societies for purposes not contrary to law shall not be abridged. So sa section 8, meron tayong karapatan na gumawa ng isang associations or sumali sa isang grupo. So like for example, sa fraternity, so natay katungod nga maapil ana nga grupo or sa bisan unsa man nga grupo, unless nga kana nga grupo nga inyong gibuhat or giapilan is wala siya nakalabag sa batas. So meron tayong karapatan diyan. Or like for example sa mga kababaihan, so sa mga kababaihan ngayon, merong tinatawag na women's association. So pwede kang sumali dyan dahil walang sino man ang pwedeng kumudlang sa iyo. So section 9, private property shall not be taken for public use without just compensation. So like for example, kanang sa atong balay, or ang atong balay is nasa dapin sa karsada, then nagpatupad og widening sa karsada. So even nga mabuldos na ang atong balay or mapahak, so wala na tay mahimo ana. It's because kana nga area is for public, nasya sa publiko. But in private, kanang sa panlitan natay mga private property, like sa mga gamit nato or mga sa natay yuta, so dili na siya pwede nga kwaon or angkunon sa laing tao or sa publiko without the compensation. So sa walay kanang kasabutan maka or sa walay sakong pamaagi.